Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na ang edad at miyembro kayo ng SSS o GSIS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong Abril 2026. Hindi ito joke, hindi ito rumor. Ito ay nakumpirma na at maraming pensyonado sa buong bansa ang hindi pa nakakaalam na may papasok na pera sa kanila na mas malaki kaysa sa dati. Nakarating sa amin ang impormasyon tungkol sa pinagsama-samang pensyon at bonus na maaaring umabot sa 13,800 o higit pa para sa maraming karapat-dapat na miyembro. Pero narito ang katotohanan, hindi lahat ay makakatanggap nito ng automatiko. May mga kondisyon, may mga deadline, at may mga simpleng pagkakamali na nagagawa ng mga seniors na nagpapaliit ng kanilang natanggap na halaga. Kaya ngayon, uupo tayo ng maayos, magchitsahan tayo. And tatalakayin natin ang lahat, ang halaga, ang petsa ng pagbabayad, ang mga bonus, ang mga dapat na iwasan at ang mga lihim na benepisyo na maaaring hindi pa ninyo nalalaman. Huwag mag-off, huwag mag-skip dahil ang impormasyong ito ay para sa inyo, para sa inyong pamilya, para sa inyong kinabukasan. Magsimula tayo sa pinakamahalaga, ang 13,800. Saan nanggagaling ang numerong ito? Para sa mga miyembro ng SSS na matagal nang nagbabayad ng kontribusyon, ang base pension ay maaaring mag-iba depende sa inyong average monthly salary credit o AMSC, ang bilang ng inyong nagbayad na taon at ang inyong edad nang mag-retire. Ngayon, ang pinakamababang pension ng SSS para sa mga may sapat na contribution ay nasa 2,000 hanggang 5,000 bawat buwan para sa iba't ibang miyembro. Pero kapag idinagdag mo ang mga adjustment na inanunsyo ng gobyerno, ang ika-13 buwang pensyon at ang mga espesyal na ayuda na inaprubahan para sa 2026, ang kabuuang halaga na maaaring matanggap ng isang miyembro sa isang buwan, lalo na kung ito ay kapag sabay na lumabas ang regular pensyon at ang bonus ay maaaring umabot sa 13,800 o higit pa para sa mga may mas matagal na talaan ng kontribusyon. Para naman sa mga miyembro ng GSIS, mga dati o kasalukuyang empleyado ng gobyerno, ang sitwasyon ay naiiba at kadalasan ay mas mataas. Ang GSIS Basic Pension ay kinukuwenta batay sa inyong average monthly compensation at bilang ng taon ng serbisyo. Ang isang retiradong government employee na may turn to taon ng serbisyo at mataas na huling sweldo ay maaaring makatanggap ng pensyon na 20,000 shares hanggang 40,000 bawat buwan. Kaya kapag sinabi nating 13,800, ito ay isang halimbawa ng possible combined amount para sa isang SSS pensyonado at hindi ito ang maximum. Ang inyong aktwal na halaga ay depende sa inyong personal na record. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa payout schedule ngayong Abril 2026. Ang SSS ay nagpapadala ng pensyon sa pamamagitan ng inyong registered bank account o sa pamamagitan ng Unified Multipurpose Identification Card o sa ilang kaso, sa pamamagitan ng accredited payment centers tulad ng Bayad Center o SM Bills Payment. Ang mga pensyon para sa buwan ng Abril ay karaniwang inilalabas sa ikalawang linggo ng buwan, karaniwang sa pagitan ng ika-10 at ika-11 ng Abril. Pero huwag kayong mabigla kung minsan ay may pagkaantala, lalo na kung nagpapalit kayo ng bank account o kundi ay hindi pa na-verify ang inyong DAM or Disbursement Account Enrollment Module. Para sa GSIS pensyonado, ang payout ay karaniwang mas maaasahan at mas mabilis dahil direkta itong napupunta sa inyong GSIS e-card account o sa inyong rehistradong bangko. Kung hindi pa kayo nakakatanggap ng pensyon sa loob ng 3 araw mula sa inaasahang petsa, huwag nang mag-antay pa. Tumawag ka agad sa SSS hotline sa 455 or sa GSIS Customer Service o bumisita sa pinakamalapit na branch. Huwag hayaang lumipas ang buwan nang hindi ninyo inaayos ang issue. Ngayon pag-usapan natin ang bonus, ito ang parte na kinokotongan ng marami. Mayroon tayong tinatawag na ika-13 buwang pensyon o Christmas pension na karaniwang ibinibigay sa buwan ng Nobyembre o Disyembre.
Pero bukod dito, ang gobyerno ay nag-anunsyo ng karagdagang one-time aid para sa 2026 bilang tugon sa epekto ng inflation at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang halagang ito ay maaaring mag-iba mula 1,000 hanggang 3,000 na karagdagang pondong direktang ipapadala sa inyong account, depende sa kategorya ng inyong benepisyo at sa inyong edad. Nakakatuwa at nakakaaliw ang marinig ito. Pero narito ang babala, hindi lahat ay automatic na makakatanggap nito. Kailangan ng inyong record na maayos at updated sa SSS or GSIS, ang inyong contact information, ang inyong bank account details, at ang inyong life verification, lahat ng ito ay dapat na maayos. Dahil kung may kahit isang bagay na hindi updated, ang inyong bonus ay maaaring maantala o mas malala pa, ibalik sa sistema bilang unclaimed funds. Pag-usapan natin ang tungkol sa tinatawag na clawbacks o mga posibleng bawas sa inyong pensyon. Maraming seniors ang hindi alam na maaaring may bawas sa kanilang pensyon kung may mga natitirang utang sila sa SSS o GSIS. Halimbawa, ang mga calamity loan, salary loan, or emergency loan na kinuha noong panahon ng pandemya. Kung hindi pa nababayaran ang mga ito, ang SSS o GSIS ay may karapatang bawasan ang inyong buwanang pensyon hanggang mabayaran ang utang. Kaya kung napansin ninyong mas mababa ang inyong natanggap kaysa sa inaasahan, isa sa mga dahilan ay ito. Ang solusyon? Pumunta sa inyong pinakamalapit na SSS or GSIS branch at humingi ng statement of account. Alamin kung mayroon kayong natitirang utang. Sa maraming pagkakataon, maaari kayong makipag-usap tungkol sa restructuring ng utang, ibig sabihin, mas maliit at mas matagal na bayaran para hindi masyadong malaki ang bawas sa inyong pensyon bawat buwan. Huwag hiyain ang sarili. Ito ay normal na proseso at maraming seniors ang dumaan dito. Ang isa pang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa tax implications ng inyong pensyon. Ang magandang balita para sa karamihan ng SSS at GSIS pensyonado, ang inyong retirement pension ay hindi kasama sa taxable income sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ang Republic Act 4917 at ang mga kaugnay na batas ay nagbibigay ng tax exemption sa mga retirement benefits na natanggap mula sa SSS at GSIS. Ibig sabihin, ang buong halaga ng inyong pensyon ay mapupunta sa inyo. Walang binabawas na income tax. Gayunpaman, kung kayo ay may ibang pinagkukunan ng kita, halimbawa mga upa mula sa lupa o ari-arian o negosyo, ang mga iyon ay maaaring taxable pa rin. Kaya kung mayroon kayong ibang kita bukod sa pensyon, mas mabuting kumonsulta sa isang accountant o sa Bureau of Internal Revenue para malaman ang inyong sitwasyon. Huwag kayong matakot na magtanong. Mas mabuting malaman ang tama kaysa mapahirapan sa huli. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hidden benefits na maraming seniors ang hindi pa napapakinabangan. Una, ang SSS ay may death benefit na mapupunta sa inyong mga beneficiaries pagkamatay ninyo at ito ay hindi automatic na nalalaman ng pamilya. Kailangan nilang mag-file ng claim sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng kamatayan. Kung hindi nila gagawin ito, maaaring mawala ang benepisyo. Kaya ngayon, habang kayo ay malusog at malinaw ang isip, pag-usapan ninyo ito sa inyong mga anak o mga mahal sa buhay. Ikalawa, ang SSS ay may tinatawag na sickness benefit para sa mga miyembro na sakop pa rin ng SSS, kahit retirado na kayo, basta mayroon kayong voluntary contributions na nagpapatuloy. Ikatlo, ang GSIS ay may consolation benefit para sa mga miyembro na hindi naabot ang sapat na kontribusyon para sa pensyon. Kaya kahit hindi kayo qualified sa buong pensyon, maaaring may matatanggap pa rin kayong lump sum o mas maliit na benepisyo. Kailangan lang ninyo itong i-claim. Hindi ito automatic na dadalhin sa inyo ng sistema. Ngayon, ibahagi ko sa inyo ang ilang practical na tips para ma-maximize ang inyong retirement income ngayong 2026. Ang una at pinaka-importanting tip, i-update ang inyong bank account information sa SSS o GSIS ngayon mismo. Huwag hintayin na mag-expire ang inyong ATM card
o mag-close ang inyong account bago kayo kumilos. Ang pinaka-common na dahilan kung bakit hindi nakukuha ng seniors ang kanilang pension on time ay dahil ang bank account nila ay inactive or closed na. Among pangalawang tip, mag-enroll sa inyong My SSS online account o GSIS e-services portal. Alam ko marami sa ating mga seniors ay hindi masyadong comfortable sa technology, kaya humingi ng tulong sa inyong mga apo o mga bata sa kapitbahay. Ang online account ay nagbibigay sa inyo ng access sa inyong statement of account, ang inyong contribution history, at ang inyong benefit status. Lahat ng impormasyong kailangan ninyo ay nandoon kahit hindi na kayo lumabas ng bahay. Ang pangatlong tip, huwag kayong mag-relax pagdating sa inyong annual revalidation or life verification. Ang SSS ay paminsan-minsan ay nagtatanong sa mga pensyonado na i-verify na buhay pa sila. Ito ay tinatawag na pensioner revalidation. Kung hindi kayo mag-comply, maaaring suspindihin ang inyong pensyon. Kaya kapag nakatanggap kayo ng notification tungkol dito, huwag balewalain. Para sa ating mga seniors na nakatira sa probinsya at malayo sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch, meron ding solusyon. Ang SSS ay nagpapadala ng mobile teams sa mga malalayong lugar para sa outreach programs. Maaari kayong makialam sa inyong lokal na barangay hall o sa inyong munisipyo para malaman kung kailan ang susunod na SSS outreach mission sa inyong lugar. Ang GSIS naman ay may mga satellite offices sa maraming probinsya. Gamitin ang mga ito ang inyong karapatan bilang miyembro. At isa pa, kapag pumunta kayo sa SSS or GSIS office, magdala ng lahat ng kinakailangang dokumento sa iisang pagkakataon para hindi kayo kailangang bumalik pa. Ang listahan ay karaniwang ganito: ang inyong original na SSS o GSIS ID o e-card, isang government-issued valid ID tulad ng passport o driver's license, ang inyong birth certificate kung hindi pa ito naisumite, at ang inyong bank account information. Mas mabuting magdala ng photocopy ng lahat ng dokumento dahil minsan ay hinihiling ng opisina ang kopya. Bago tayo magtapos, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na mas personal. Alam ko na maraming seniors ang nagre-retire nang may pag-asa na mapapalago ang kanilang pension sa pamamagitan ng mga investment o negosyo. At ito ay maganda. Pero maingat kayo sa mga scam na nagtatarget sa ating mga seniors. Sa nakalipas na mga taon, maraming pensyonado ang nabiktima ng mga pikeng investment schemes na nangako ng malaking tubo. Kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng doble o triple ng inyong pensyon sa loob ng ilang buwan, tumakbo. Huwag makikinig, konsultahin ang inyong pamilya o isang pinagkakatiwalaang abogado bago gumawa ng anumang desisyon sa pera. Ang pinakaligtas na paraan para i-maximize ang inyong pensyon ay ang simpleng pamamahala ng inyong gastusin, ang pagiging maingat sa mga pagbabago ng batas, at ang pagtiyak na lahat ng inyong dokumento at account ay napapanahon at tama. Hindi kailangan ng komplikadong scheme. Ang disiplinang ito lamang ay makapagbibigay sa inyo ng mas maayos na kinabukasan. Mga kababayan nating minamahal na seniors, kayo ay nagtatrabaho ng maraming taon. Nagbayad kayo ng buwis, nagbigay kayo ng kontribusyon, at nagsilbi kayo sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Ang pensyon na ito, ang 13,800 or kahit ano pang halaga na inyong matanggap, ay hindi regalo. Ito ay inyong kinita, inyong karapatan, at huwag hayaang mawala ito sa inyo dahil sa kakulangan ng impormasyon. Kaya ngayon, bago pa matapos ang araw na ito, gawin ang isang bagay. Tawagan ang inyong anak o apo at sabihan silang panoorin ang video na ito. I-share ito sa inyong kapitbahay na seniors. At kung may katanungan kayo tungkol sa inyong sariling pensyon, bumisita sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch o tumawag sa kanilang hotline. Ang inyong pera ay naghihintay sa inyo. Kunin na ninyo ito. Salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi at hanggang sa susunod na video.